Hello guys, welcome back to my channel. At dito naman tayo sa bago nating topic, why Forex? So, bakit tayo mag-Forex? Sa last video natin, uh, inalam natin kung ano ba yung Forex or yung foreign exchange. What is the industry and what is the trading? So, on this video, alamin naman natin kung ano ba yung mga benefits ng pagtitrade ng Forex at bakit maganda o ano yung mga benefits ng pagte-trade sa foreign exchange. So, let's start. Disclaimer lang no sa mga nanonood ng mga video na to, ng mga tutorials natin dito sa channel. Disclaimer lang. Forex trading involves significant risk and may result in the loss of your invested capital. This content is for educational purposes only and is not a financial advice. Trade only with money you can afford to lose. So again, ingat-ingat po tayo. Huwag tayong mag-trade kung wala tayong extrang pera. At huwag tayong mangungutang para makapag-trade. Okay? So, first benefit o bakit maganda mag-trade ng Forex. First is average profitability. Forex trading offers higher profit potential than most other financial industries because of its leverage, liquidity, and continuous market access. Unlike stocks, savings, or time deposits, Forex allows traders to profit in both rising and falling markets, use relatively small capital to control larger positions, and trade nearly 24 hours a day. This flexibility combined with high volatility and low transaction costs makes Forex uniquely capable of generating faster capital growth, provided the trader has strong risk management, discipline, and a proven strategy. So, sa next slide, pakita natin. Ito yung comparison, no? You can pause the video para makita nyo yung table natin dito. And then you can study why ano yung mga pros and cons ng forex trading compare sa ibang uh, financial industries like stock market, digital savings, or sa time deposits. So, makikita ninyo yung average monthly return dito sa forex trading is 1 to 5%. O, yan siya ang pinakamalaking return in terms of monthly uh, return, no, hanggang 5%. Do depende naman siya, depende sa strategy mo, kung paano ka mag manage ng account mo. So depende pa rin siya, but it takes a lot of discipline and skill. So makikita dito sa dulo ng table, skill required is very high. Capital liquidity, meaning uh, chance na masunog or mawala yung invested capital mo is very high din. So again, sa lahat naman ng klase ng business, high risk, higher reward or higher return. So again, yung risk to reward natin, kung gusto nyo maintindihan, nandun sa first video natin, no, ilalagay na natin sa comment section yung introduction natin sa Forex. And then average year, tayo, minimum capital. So may mga ano pa na broker na offer ng $20, $50. So it's up to you naman. Again, sa disclaimer natin, trade only what you can afford to lose. So hindi yung table na to is for comparison purposes only. Though pwede ka mag-start for $100. So kung convert natin sa peso, almost 6,000 pesos. Almost lang naman. Risk level is high compared to the other uh, types of investments or financial industry. Again, mataas yung return niya dahil yung risk niya mataas-taas din. Pero titignan niyo yung mga capital nila
So as low as $100, you can start to trade. Dito sa digital savings, $1 nga, pwede. So, may mga ginagamit tayo dito sa Pilipinas na as low as 50 pesos, pwede na tayo makapag-invest. Pero ang average monthly return natin is nasa 0. Maximum 0.5% lang. So, so isipin mo naman yung kung nag-digital savings ka, kung yung yearly niya 2 to 6%, eh kayang gawin yon in a 1 month in forex trading. So, again, pag sinabing mga financial industries or financial investments or businesses, high risk, high reward. At the same time, yung capital din natin, malaking malaking factor yon kung ano yung pwede nating ma-return. The same sa forex, mas malaki yung capital mo, mas malaki din yung pwede mong kitain. Kasi by percent kasi, kung mapapansin nyo, yung return natin dito by percent. So, imagine, yung kung nag-capital ka ng $100, kumita ka ng 5%, no? Ng $100, kikita ka ng $5. No? Pero kung ang kapital mo is $1,000, kumita ka ng 5%, that's equivalent to $50. So parehas 5% yung kinita, pero magkaiba yung capital, magkaiba rin yung return. So, next reason bakit maganda ang forex is recession proof. Again, dun sa video natin, dun sa introduction natin, no, sa forex, sinabi ko dun na hindi tayo nagbe-base sa actual price ng current currency pair o yung kung ano man yung tinitrade natin, either gold or kung ano mang currency pair yan. Hindi tayo kumikita sa taas ng presyo ng tinitrade natin. Bagkus kumikita tayo sa movement ng price. So, either it rise or it falls, kikita tayo. So, recession proof. Forex trading is considered a resilient financial business because it thrives on volatility, not economic growth. During recessions, currencies experience increased price movement due to interest rate changes, inflation concerns, capital flight, and central bank interventions. Unlike traditional businesses or long-only investments, forex traders can profit in both rising and falling markets by going long or short, allowing opportunities even when economies contract. Forex trading remains operational during financial crises, pandemics, and market downturns. When managed with disciplined risk control, forex functions as skill-based, flexible, and globally connected business that is less dependent on economic cycles, making it more recession-proof than many traditional financial activities. So, yun yung isa sa pinakamaganda sa Forex. Kasi tumaas o bumaba yung presyo ng tinetrade natin, kikita tayo. As long as tama yung position natin, no? Pag tumaas yung price at nakabay tayo, kikita tayo. Kapag nag-sell tayo at bumaba yung price, kikita rin tayo. So, it doesn't matter kung naka-long tayo or short or buy or sell tayo. Hindi katulad ng investment or ng most of them, buy low, sell high lang. So, ibig sabihin, ito yung sinasabi nila kanina na long-only investment. So, bibili ka ng mas murang uh, something, let's say property, or nag-invest ka sa murang halaga, then you just wait for it to grow its value. Kapag tumaas na yung price niya, then saka ka lang din kikita. Unlike sa Forex, kahit pagbaba ng, ng foreign exchange, pwede ka pa rin kumita kapag naka-sell ka. Next benefit or kinaganda ng ating forex trading is wala tayong competition. No competitors. Forex trading is considered a competitor-free type of business because traders do not compete for customers, market share, or sales. Unlike traditional businesses where success depends on outperforming rivals,
attracting clients or controlling distribution. Forex traders operate in a decentralized global market where liquidity is virtually unlimited. One trader's profit does not reduce another trader's opportunity. Every participant trades against the market itself, not against specific individuals or companies. So ano ibig sabihin nito? Wala tayong kalaban. Actually, the more traders, mas maganda sa atin kasi the more movement. Kumikita tayo sa movement ng price. So, the more traders, the more money in the market, the more volatility, the more movement, the more chances of uh, income or profit. Hindi tayo nag-aagawan ng kita dito na kapag kumita ka, konti lang kikitain ganito. Hindi. The more traders or the more money invested in the market, mas maganda. So, again, wala tayong kalaban sa negosyo. Iisa lang ang kalaban natin which is yung market itself. Kumbaga, para kang naglaro ng sugal na may bangka. So, yung bangka lang ang kalaban. So, parang ganun lang siya. Hindi tayo nakikipagkompetensya sa kapwa natin trader. Pangapat is it is the most liquid market. The forex industry is considered the most liquid market in the world because it handles the largest volume of financial transactions on a daily basis, with over $7 trillion traded every day. The foreign exchange market surpasses stocks, bonds, and commodities combined. High liquidity means trades can be executed instantly with minimal slippage and tight spreads, even during periods of market stress. So, dahil liquid yung market, pwede tayo mag-in and out. Labas-pasok lang tayo sa market. Scalping. Mag-buy ka, pag kumita, close mo agad yung trade. Kita mo opportunity na bababa, mag-sell ka. Nakita mo yung opportunity mag-close, kumita ka na. Close mo agad yung trade. Ganun kabilis. Within seconds, within minutes, pwede ka na kumita. Depende sa capital mo, depende sa movement ng price. Pero napakabilis ng pagkita natin sa Forex. And take note, $7 trillion every day. Yan yung gumagalaw na money in this market. So, napakalaki ng market na to. At tayong mga retail traders, maliit lang na galaw ng market, malaki na sa atin. So, there are chances again, hindi lang siya benefit kung ano, kapag malaking galaw at maliit capital natin, then pwede rin tayong maliquidate kaagad. So, yun naman ang risk. But again, it's not about the risk na usapan. Isipin lang natin yung benefits din ng liquidity ng market na to. So, next benefit is daily opportunities. Currencies move every day as a result of interest rate decisions, economic reports, geopolitical developments, and institutional capital flows. With the forex market operating 24 hours a day, 5 days a week, traders can find setups during the Asian, London, and New York sessions, often multiple times within a single day. Unlike markets that rely on long-term growth or seasonal demand, Forex offers continuous price movement in both bullish and bearish conditions. This creates frequent trading opportunities across different currency pairs and time frames, allowing traders to choose strategies that fit their schedule and risk tolerance. So, i-explain na natin maiksi kung ano yung bullish or bearish market. So, ito yung other parang term nila dito sa forex. Kapag bullish, then it's going up. Kapag sinabing bearish, ito yung pababa na market. So, 24 hours a day, 5 days a week, kasi Sabado, Linggo walang market. Except sa crypto even weekend, Saturday, Sunday, bukas ang market ng crypto. Pero sa foreign exchange, Monday to Friday lang ang ano natin, ang trading days natin. Actually, Monday morning until Saturday
early morning dito sa Philippine Standard Time. Pwede tayong mag-trade. So, depende kung ano yung schedule natin dito, schedule ng trabaho niyo, kung nagwo-work kayo or nag-aaral kayo or may iba pa kayong businesses, maraming oras na mag-trade. Hindi siya limited ah, time, no? Hindi katulad na magbubukas ka ng alas 8, kailangan mo magsara ng alas 5, yun lang nagra-run yung business mo. Sa Forex, 24 hours a day. At isa pang kinaganda dito sa Pilipinas, kung dito ka sa Pilipinas nagte-trade, yung oras natin dito sa gabi ay umaga sa US or for the New York session. Even in London session, gabi dito sa atin yan. So kung nagwo-work ka or nagbi-business ka o nag-aaral ka sa umaga, by night, sa medyo relaxed time mo na, kung gusto mong kumita talaga, magdoble kayod, pwede kang mag-trade ng forex sa gabi. That's the high volatility time ng market. O again, depende sa currency pair na tine-trade mo. Pero kunyari, nagtitrade ka ng regarding merong US dollar, yan yung mga magandang time mag-trade kapag gabi dito sa Pilipinas kasi umaga siya sa Western Hemisphere natin. So New York or sa London session. Next benefit is convenience. Ito ang isa sa pinaka-obvious na benefit. Again, kanina, yung 24 hours a day, napaka-convenient na nun. Forex trading offers unmatched convenience because it can be done anytime and anywhere. The market operates 24 hours a day, 5 days a week, allowing traders to participate any time of a trading day. With modern trading platforms and mobile apps, trades can be monitored and executed from a smartphone, tablet, or laptop, whether at home, in the office, or while traveling. This flexibility removes the limitations of fixed work hours and physical locations. Traders are not tied to an office, a specific exchange, or a single time zone, making Forex an ideal business for those seeking location, time, and lifestyle freedom. Again, dito yung limit lang natin, yung internet, no? Yung internet lang natin. Basta may internet tayo at may gadget tayo, nakaka-connect sa internet, uh, makakapag-trade na tayo. So, anytime, anywhere, may balance pa yung account mo, may internet ka, then go. Makapag-trade ka. Hindi mo kailangang nasa opisina o meron kang physical location or ano, kahit saan. Kahit nasa bus ka, nasa taxi ka, nasa jeep, nag-aabang ng transportation mo, nasa bahay ka, nagre-relax, nasa bakasyon. Yung iba, nagli-leave, walang kita. Unlike dito, kahit nasa bakasyon ka or while you are traveling, pwede ka mag-forex, pwede ka mag-trade. So, that's one of the most obvious convenience kinaganda na nakapag-forex. Nakapag-trade tayo. So, meron tayong tatlong paraan para makapag-trade. So, ito isang kinaganda ng ah, forex trading, no? Meron tayong tatlong paraan para makapag-trade. Una is manual trading. Ano ba yung manual trading? Manual trading involves the trader personally analyzing the market, making decisions, and executing trades. It offers full control and flexibility but requires time, discipline, and emotional management. So, di lang nasama dito, no? Kailangan meron ka ring knowledge talaga. Kailangan, hindi lang, kasi pag nagma-manual trade ka, ikaw ang nag-a-analyze ng chart. Kailangan marunong ka ng technical analysis, fundamental analysis, no? Kasi babasahin mo yung chart bago ka makapag trade kasi kung nagte-trade ka without analysis, then hindi siya parang hindi siya forex trading. There's no discipline on it. Para kang nagsusugal na lang. Kapag tama, di kita. Kapag hindi, di sunog. So, nagiging sugal siya kapag hindi mo pinag-aralan. So, kailangan mo pag-aralan at
Siyempre, kailangan mo ng time doon para aralin yung chart or yung skill. So it needs time, discipline, and emotional management. Importante yung emotional management dito dahil nagbabago yung decision making natin depende sa ating fear or greed. Fear natin na masunog or yung greed natin na kumita pa ng mas malaki. Maya kumita na yung account mo ng $100 dahil greedy tayo, sige pa, baka maging $200. And then suddenly, bumaliktad yung market against our position, then lugi ka pa. So, yun sinasabi na kailangan meron din tayong emotional management. Anyway, ang dami namang trading day. May bukas pa naman. So, kailangan natin aralin yung emotional management natin and then be discipline on our trades. Another way is automated trading. Sabi nga ngayon, napaka-advanced na ng ah, natin, no? Panahon natin, meron na tayong AI. So, sa AI na to, may mga gumagawa na ng mga bagay na kayang gawin ng tao, ginagawa na rin ng robot. So, automated trading uses algorithms or expert advisors, EAs, to execute trades automatically based on predefined rules. It removes emotional bias, allows 24/5 operation, and is ideal for systematic strategies but requires proper testing and risk control. Ang kinaganda dito sa automated trading, nawawala kasi yung emotion. So, basta nag-set ka ng let's say, ng mga specifications mo, ng setup mo, gusto ko mag-buy kapag ganito ang price, magbabuy siya sa ganong price. Or kapag ganito ang setup, magsisell siya. Or kapag ganito na yung profit ko, i-close niya na yung trade ko. Automatic siya. Yun ang kinaganda sa automated trading. Nawawala yung emotional management kahit ah, ano na tayo. Kumbaga sa manual trading, nandun yung emotions natin kasi tayo nagde-decide. Sa automated trading, hindi na natin kailangan mag-decide. Pwede pa rin tayo mag-decide. Of course, it's our account and EA is just a tool, no? Sila kahit tulog ka, let's say, tulog ka or offline ka, pwedeng mag-trade yung account mo. Kung kapag gumagamit ka ng ah, expert advisors. So sila nagmo-monitor ng market kapag pumasok yung conditions mo, yung setup mo, then they will follow your setup. They will follow your condition. Then they will trade for you. So kailangan mo lang din ng kapag online ka naman palagi sa laptop mo, then it's okay. Kapag hindi naman, kapag wala kayong internet or palagi kayo nawawala ng internet or hindi nyo talaga ma-monitor yung account nyo, then lumapit kayo ng VPS, virtual private server, no? So, yung mga usually ginagamit ng mga taong hindi na talaga, kunyari, walang internet, nagbe-VPS sila para 24/5 ang trade nila. So, isa pang way natin ng pagtitrade ay yung copy trading. Copy trading allows traders to automatically replicate the trades of experienced traders. It is beginner friendly and time efficient, but performance depends entirely on the copied trader's skill and risk management. Simple, copy trading. Kumukopya ka. For example, si person A, siya yung marunong mag-trade. Siya yung nagma-manual trade, no? Siya yung nag-analyze ng charts, siya yung nag-execute ng trades niya, siya yung nagba-buy, siya nag-sell, siya naglalagay ng stop loss, ng take profit. Siya lahat, siya nagde-decide. Then ikaw, baguhan ka, wala kang idea, hindi mo alam yung mga terms, pero may pera ka. Then, habang nag-aral, or kung ayaw mo talaga aralin ng trade, pero may capital ka lang, you can go and copy trading. Find a profitable trader, experienced trader, na kokopyahin mo. The same lang yan. Kung nangopya ka sa school, habang nag-exam kayo, nakakopya ka sa isang nakapag-aral or matalino. Kung ano yung score niya, yun yung score mo. Kasi nangopya ka nga. Pero kung nakakopya ka sa hindi rin nag-aral, edi kung bumagsak siya, babagsak ka rin. So, pag nasunog yung account niya, sunog ka rin. Parang ganon. So, depende sa settings, no? May settings ka din yung copy trading. No?
1:1 or percent lang or depende kung anong lot size, maglalagay ka ng fixed lot size. May mga settings din siya. So usually naman yung mga signal providers o yung mga kinokopyahan natin ng profitable traders, eh, tawag nito, nakalagay dun settings kung ano yung paano nyo sila kokopyahin or yung best settings para kopyahin sila. Do dito sa copy trading, meron usually dito na commission yung mga kinokopyahan ng pera. Kumita ka, let's say, for example, may 10% ano siya, na commission. So, sa $100 na kita mo, kung may 10% siya na commission, so 90 lang sa'yo. Yung 10, kukunin nung kinopyahan mo. Though, ikaw, passive ka, wala ka namang ginawa eh. Wala ka namang inaral, wala ka namang in-execute. So, parang bayad mo na dun sa kinopyahan mo. So, that's how it goes sa copy trading. Kaya siya maganda sa mga beginner dahil kahit nag-aaral ka pa lang mag-trade o inaaral mo pa lang ba paano mag-trade pero kung may kapital ka, gusto mo lang kumita, you can start by copy trading. At the same time, yung mga nagma-manual trading na nagpapakopy, kumikita rin sila aside sa personal trade nila, kumikita sila sa commission nung o yung share ng profits ng nangopya sa kanila. Yun lang yung mga benefits na nakita ko sa forex trading. So, marami naman. Kaya bakit tayo nag-decide na mag-forex trading na nandun sana na-realize ninyo kung ano yung kinaganda ng mga sa forex trading at bakit siya makakatulong sa atin ng parang side hustle na lang natin na hindi tayo masyadong pagod, hindi tayo masyadong ah, restricted by place, by time. May internet naman tayo palagi. Kaysa nag-scroll-scroll lang tayo. So, pwede natin pagkakitaan while yung internet. Kasi nagbabayad din naman tayo ng internet. So, isa yon sa mga ano, sa marami pang mga benefits ng forex trading. Again, thank you for your attention and subscribe to my channel and follow nyo lang din kami para sa ma-updated kayo sa mga bago nating videos. Thank you. Bye.